Kung napapansin mo na unti-unting nawawala ang morning erection, maraming lalaki ang agad na iniisip na normal lang ito dahil sa edad. Pero ang totoo, ang senyal na ito ay hindi lang tungkol sa sex. Madalas, ito ang unang tahimik na babala ng problema sa daloy ng dugo, hormones at minsan sa kalusugan ng puso. Ang pagkawala ng morning erection ay maaaring senyales ng sakit sa puso. Oo, narinig mo ng tama. Hindi ito simpleng usapin ng edad o pagkapagod. Sa katunayan, maraming doktor ang nagsasabing ang kawalan ng morning erection ay maaaring unang babala ng mas malalaking problema sa kalusugan, mula sa diabetes hanggang sa sakit sa puso. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nakakaranas nito, huwag itong balewalain. Ang iyong katawan ay nagsasalita at mahalaga na makinig ka ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. At sa nakaraang 35 taon, nakita ko kung paano karamihan sa ating mga lalaki ay nahihiya pag-usapan ang ganitong paksa. Ngunit sa video na ito, tutulungan ko kayong maunawaan kung bakit nangyayari ang pagkawala ng morning erection. Hindi ito tungkol sa hiya o kahihiyan. Ito ay tungkol sa iyong kalusugan at kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili. Manatiling nakatutok dahil ang mga susunod na minutong ito ay maaaring magbago ng iyong buhay. Alam mo ba na ang morning erection ay natural na health signal ng katawan ng lalaki? Parang check engine light ng sasakyan. Kapag hindi ito umilaw, may problema sa makina. Ang morning erection ay nagpapakita na maayos ang daloy ng dugo, balanse ang mga hormones at gumagana ng tama ang nervous system. Kapag ito ay madalas nang nawawala, lalo na sa edad na 60 pataas, may nangyayaring pagbabago sa loob ng katawan. At hindi lang ito tungkol sa sexual na kalusugan, kundi pati sa puso, ugat at daloy ng dugo. Maraming lalaki ang nag-iisip, normal lang ito dahil matanda na ako. Ngunit sa totoo lang, ito ay maling paniniwala na nakakasama sa kalusugan. Ang pagkawala ng morning erection ay kadalasang unang senyales ng poor blood circulation, early diabetes, hormonal imbalance, at cardiovascular issues. Hindi ito tungkol sa performance o sa pagiging lalaki. Ito ay tungkol sa kalusugan ng buong katawan. Kapag naintindihan mo kung bakit ito nangyayari, mas maaga mong mapoprotektahan ang iyong sarili at maaari mo pang maibalik o mapabuti ito. Kwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Roberto, isang dating construction worker na 64 na taong gulang. Ilang taon na niyang napansin na wala ng morning erection, pero iniisip niya na edad lang ang dahilan. Isang araw, nakaramdam siya ng pananakit ng dibdib at nahihirapang huminga. Nang pumunta sa doktor, nalaman niyang mataas ang kanyang blood pressure at may blocked arteries na. Sabi ng doktor, ang morning erection sana ay nagbigay ng babala na may problema ka na sa circulation bago pa lumala. Kaya naman, ano nga ba talaga ang morning erection at bakit ito mahalaga? Sa medisina, tinatawag itong nocturnal penile tumescence. Nangyayari ito dahil sa natural na pagtaas ng testosterone sa umaga at sa maayos na daloy ng dugo. Ito ay automatic response ng katawan. Hindi mo ito kontrolado ng isip mo. Kapag ang daloy ng dugo ay maayos, ang ugat ay flexible at ang hormones ay balanse, natural na nangyayari ang morning erection. Ito ay sign na healthy ang iyong cardiovascular system. Ngunit kapag may problema sa daloy ng dugo, dahil sa narrowed blood vessels, high cholesterol, o damaged nerves, hindi na makakarating ng sapat ang dugo. Ito ang dahilan kung bakit nawawala ang morning erection. Isipin mo ang ugat mo bilang mga tubo ng tubig. Kapag may blockage o calcification, hindi makakapasa ng maayos ang tubig. Pareho lang yan sa dugo. Kapag may blockage, hindi aabot ang sapat na dugo. At ang mga ugat sa genital area ay napakaliit, kaya sila ang unang naapektuhan. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of Sexual Medicine, ang 60% ng mga lalaking walang morning erection
ay may mild cardiovascular problems na hindi pa nila alam. Ito ay advanced warning system ng katawan, parang smoke detector na tumutunog bago pa lumaki ang apoy. Ang mahalagang tanong, nakikinig ka ba sa katawan mo? O binabalewala mo ang mga senyas na ito dahil sa hiya o dahil sa takot? Mahalaga na malaman mo. Mas maaga mong malalaman, mas madali itong solusyonan. May isa pang kwento na gusto kong ibahagi. Si Mang Carlos, 68 taong gulang, ay napansin din ang parehong bagay. Ngunit siya ay nag-research at pumunta sa doktor. Nalaman niyang mataas ang kanyang blood sugar. Early diabetes. Dahil dito, nasira na ang kanyang mga nerve endings at blood vessels. Ngunit dahil maaga pa, nakagawa siya ng mga pagbabago sa lifestyle, nag-exercise, nag-adjust ng diet, at uminom ng prescribed medication. Sa loob ng 6 na buwan, bumalik na ang kanyang morning erection at bumuti ang kanyang kalusugan. Kaya ano nga ba ang mga common causes ng pagkawala ng morning erection? Una, ang poor blood circulation dahil sa narrowed arteries o high blood pressure. Pangalawa, ang diabetes na sumisira sa nerves at blood vessels. Pangatlo, ang hormonal imbalance, lalo na ang mababang testosterone levels. Pang-apat, ang stress, anxiety at depression na nakakaapekto sa nervous system. At panglima, ang mga side effects ng ilang gamot tulad ng blood pressure medications o antidepressants. Lahat ng ito ay may solusyon kung maaga mong aalagaan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo malalaman kung seryoso na ang sitwasyon. Tanungin mo ang iyong sarili, gaano kadalas nawala ang morning erection? Kung halos araw-araw nawala sa loob ng ilang buwan, ito ay red flag. Mayroon ka bang ibang sintomas tulad ng pagkapagod, pagkaantok o paghihirap mag-concentrate? May problema ka ba sa pag-urinate o mayroon ka bang pananakit ng dibdib? Kung oo, kailangan mong magpatingin sa doktor. Huwag maghintay na lumala pa ang kondisyon. Alam mo ba na ang hindi pag-subscribe sa channel na ito ay parang hindi pag-inom ng tubig? Maaaring mauwi sa dehydration ng kaalaman. Kaya naman, para hindi ka makalimot ng mga importanteng health tips na tulad nito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihan na iyon ay nagsisimula sa pagiging informed. Huwag mong hayaang maging yelo ang puso mo tulad ng mga taong nanonood ng hindi nagili-like. Mag-like na rin para laging fresh ang iyong feed. Bumalik tayo sa usapan. Ang testosterone ay napakahalagang hormone sa lalaki. Ito ay tumutulong sa sex drive, bone density, muscle mass, at production ng red blood cells. Ang testosterone levels ay natural na bumababa habang tumatanda ka, mga 1 hanggang 2% bawat taon pagkatapos ng edad na 30. Ngunit ang sobrang pagbaba ay maaaring magdulot ng mga problema. Mababang testosterone ay nagdudulot ng pagkapagod, depression, irritability at pagkawala ng morning erection. Ang magandang balita, mayroon kang magagawa para mapataas ang testosterone ng natural. Una, mag-exercise regularly, lalo na ang resistance training at weightlifting. Pangalawa, kumain ng healthy fats tulad ng avocado, nuts at olive oil. Pangatlo, matulog ng sapat, 7 hanggang 8 oras bawat gabi. Pang-apat, bawasan ang stress sa pamamagitan ng meditation or hobbies. At pang-5, panatilihing healthy ang timbang dahil ang sobrang taba ay nagko-convert ng testosterone sa estrogen. Pag-usapan din natin ang cardiovascular health. Ang puso at ugat mo ay foundation ng lahat ng functions ng katawan. Kapag ang puso ay mahina o ang ugat ay blocked, apektado ang lahat, kasama na ang sexual function. Ayon sa American Heart Association, ang erectile dysfunction ay kadalasang nangyayari 3 hanggang 5 taon bago pa ang heart attack o stroke. Ibig sabihin, ang pagkawala ng morning erection ay maaaring early warning sign. Ito ay chance mo na baguhin ang iyong lifestyle bago pa lumala ang kondisyon.
Ano ang mga hakbang na dapat mong gawin para sa cardiovascular health? Una, iwasan ang processed foods at mataas na sodium. Pangalawa, kumain ng maraming prutas at gulay, lalo na ang leafy greens na rich sa nitrates na tumutulong sa blood flow. Pangatlo, mag-exercise ng 30 minuto bawat araw, kahit simpleng paglalakad lang. Pang-apat, iwasan ang paninigarilyo dahil ito ay sumisira sa blood vessels. At pang-lima, regular check-up para malaman ang blood pressure, cholesterol at blood sugar levels mo. Kwento ko rin sa inyo si Mang Eduardo, 71 taong gulang. Noong una, akala niya wala ng pag-asa dahil matanda na siya. Ngunit nang makinig siya sa payo ng doktor, gumawa siya ng malaking pagbabago. Nag-stop siya sa paninigarilyo, nag-walking bawat umaga, at nag-adjust ng diet, less rice, more vegetables. Sa loob ng 1 taon, bumaba ang blood pressure niya, nawala ang pre-diabetes, at bumalik ang morning erection niya. Sabi niya, mas masaya ako ngayon kaysa nung 50 ako. Isa pang mahalagang factor ay ang mental health. Ang stress, anxiety at depression ay hindi lang emotional problems, physical din ang epekto nito. Kapag stressed ka, ang katawan mo ay nag-produce ng cortisol, ang stress hormone. Ang mataas na cortisol ay nakakababa ng testosterone at nakakaapekto sa libido. Bukod dito, ang depression ay nakakaapekto sa brain chemistry na kontrolado ng sexual desire. Kaya naman, mental health ay sexual health din. Kung kailangan mo ng tulong, huwag mahiya, magpatingin sa counselor o therapist. May ilang natural na paraan din para mapabuti ang circulation at sexual health. Una, ang garlic. Ayon sa studies, tumutulong ito sa pag-improve ng blood flow. Pangalawa, ang dark chocolate na mayaman sa flavonoids na nakakabuti sa ugat. Pangatlo, ang watermelon na may citrulline na nakakatulong sa relaxation ng blood vessels. Pang-apat, ang ginseng na kilala bilang natural energy booster. At panglima, ang regular na pag-inom ng sapat na tubig dahil dehydration ay nakakaapekto sa blood volume at circulation. Ngunit tandaan, ang mga natural remedies na ito ay hindi magic pills. Ang pinakamahalagang solusyon ay ang tamang lifestyle, balanced diet, regular exercise, sapat na tulog, at stress management. Ang supplements ay tumutulong lang kung may solid foundation ka na ng healthy habits. At lagi mong konsultahin ang doktor bago uminom ng kahit anong supplement, lalo na kung may existing medical condition ka o umiinom ka na ng ibang gamot. Ang safety ay laging dapat unahin. Isa pang maling paniniwala na kailangan nating tanggalin. Hindi totoo na kapag matanda ka na, wala ka ng sexual function. Maraming lalaking 70, 80 o kahit 70 taong gulang ay may aktibong sex life at may regular morning erection. Ang susi ay ang pag-aalaga sa katawan at ang pagpapanatili ng healthy lifestyle. Ang edad ay hindi hadlang. Ang hindi pag-aalaga sa sarili ang tunay na hadlang. Kaya huwag mong limitahan ang iyong sarili sa belief na matanda na ako kaya ganito na lang. Bumalik tayo sa pangunahing mensahe. Ang pagkawala ng morning erection ay hindi dapat balewalain. Ito ay natural health indicator ng katawan. Kapag ito ay nawala, suriin mo ang iyong overall health, blood pressure, blood sugar, cholesterol, testosterone levels. Pumunta sa doktor at gumawa ng comprehensive check-up. Mas maaga mong malalaman ang problema, mas madali itong lutasin. At sa karamihang kaso, ang simple lifestyle changes ay sapat na para makita ang improvement sa loob ng ilang buwan. Tandaan mo ang 3 pangunahing hakbang. Una, regular exercise. Kahit 30 minuto ng paglalakad bawat araw ay malaking tulong na. Pangalawa, healthy diet. Maraming prutas, gulay, lean protein at healthy fats. Pangatlo, stress management. Mag-meditate, mag-pray o gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang 3 simple steps na ito
ay makapagbabago ng buhay mo. Hindi ito mahirap, kailangan lang ng commitment at consistency. At huwag kalimutan na regular check-up para subaybayan ang progress mo. Gusto ko ring pakiusapan kayo. Huwag kayong mahiya na pag-usapan ito sa doktor. Ang mga doktor ay trained professionals na nakakaintindi ng mga ganitong kondisyon. Walang dahilan para mahiya dahil ito ay normal medical concern. Mas nakakahiya ang hindi magpatingin at hayaang lumala ang problema. Magsalita ka, magtanong ka, at humingi ng tulong. Ang iyong kalusugan ay investment at ikaw ay deserve ng best care possible. Tandaan, mas maaga ang aksyon, mas maganda ang resulta. Salamat sa pakikinig sa video na ito. Sana ay natutunan mo kung bakit mahalaga ang morning erection bilang health indicator at ano ang mga hakbang na dapat mong gawin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-comment ng Healthy Life sa baba at ilike ang video para makarating ito sa mas maraming taong nangangailangan ng information na ito. I-share mo rin sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Dahil ang kaalaman ay gift na dapat ibahagi. Mag-ingat palagi at alagaan ang iyong kalusugan. Hanggang sa muli.